Ang balita. Ako naman, Arnold Gravio, kasama si Rhea Santos. Narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Inaayos na ang gym sa Fort Bonifacio para sa burol ng 11 sundalong nasawi sa engkwentro sa Mansalay Oriental, Mindoro. Pero bago yan, bibigyan muna sila ng military honors. May live report si Tricia Safra. Tricia? Arnold, nakahanda na nga itong gymnasium ng Philippine Army Headquarters para sa burol mamaya ng 11 sundalong namatay sa pakikipagbakbakan sa mga rebelding NPA sa Mindoro noong Sabado. Ngayon namang mga oras na ito ay kasalukuyan ng ginaganap ang arrival honors para sa mga sundalong yan doon sa grandstand ng Philippine Army Headquarters. Dinaluhan ng mga matataas na opisyal ang seremonyang yan at nakatakda diyang bigyan ng panalangin at parangal ang mga namatay na sundalo. Samantala, igan pasado alas 7 ngayong umaga, dumating naman yung ibang mga kaanak ng mga namatay na sundalong yan at kasalukuyan sila naghihintay doon sa isang kwarto sa labas nitong gymnasium. Yan muna ang mga pinakahuling balita mula rito sa Philippine Army Headquarters sa Fort Bonifacio. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Tricia Safra. Nagulat live mula sa Fort Bonifacio. Lalaki nagpaputok ng baril sa Marikina, arestado. Nabawi rin sa suspect ang sumpak na gagamitin sana niya sa rambol. Ang exclusive report mula kay James Velasquez. Arestado ang lalaking ito matapos mahulihan ng isang sumpak na gagamitin niya sana sa isang rambol sa may kanto ng Recto Street at ilang-ilang Marikina City. Gawa sa putol na tubong bakal at binaling ngipin ng tinidor at kargado ng isang kalibre 38 bala ng baril ang sumpak na nakumpiska mula kay Aldrin Ignacio. Nadatnan daw ng pulis Marikina, mahigit 50 tao nagsusuntukan at nagbabatuhan sa lugar. Pati mobile ng barangay nadamay. Pero natigilan daw ang lahat ng paputukin ni Ignacio ang bitbit niyang paltik. Nagulat na lang ako nung yung isang lalaki bumunot nga siya ng baril. Kasi medyo makita ko si stainless yung baril niya. Nakita ko tinututok-tutok niya tapos pinutok niya na. So nung nakita ko na yun, nilapitan ko na siya. Sa kabutihang palad, walang tinamaan sa pagpapaputok ng suspect. Tumanggi magbigay ng pahayag si Ignacio. Pero katwiran ng kanyang ina, napilitan lamang daw ang anak na ipagtanggol ang isa nitong naagrabyadong kabarkada. Inaamin naman ng anak ko na talagang pero kung hindi niya ginawa yun, malamang yung kaibigan niya ipatay. Kasi yung kaibigan yun, napapasa ilalim, talagang basag ang muka. Nag-self-defense lang. Sa takot na balikan ng grupo ng suspect, hindi na nagbigay ng pahayag ang mga naninirahan sa Recto Street. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya kung aling grupo nagsimula ng kaguluhan. Makakasuhan si Ignacio ng attempted homicide, indiscriminate firing at illegal possession of firearms and ammunition in relation to the Omnibus Election Code. Para sa unang balita, James Velasquez reported. Dead on the spot naman ang isang lalaki matapos barilin ang hindi pa nakikilalang suspect sa barangay UP Campus sa Quezon City. Ang report mula kay Oscar Oida. Nalalagay ngayon sa alanganin ng mga gwardya ng isang subdivision sa Fairview, Quezon City matapos masangkot sa pamamaril. Ang biktima, isang 29 anyos na nagangalang Ronnie Cordero, na kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon matapos mabaril sa may likuran, habang patay naman ang aso nitong Labrador. Alas 9 ng gabi nang may makagitgitan umano sa may Commonwealth Avenue ang biktima. Upang makatakas, pinasok umano ng biktima ang kanyang sasakyan sa may North Fairview Subdivision. At nang siya'y palabas na ng subdivision, pinabababa siya nung mga gwardya. Nag-resist siya na tumalilis, binaril. Pinaputukan. Shotgun ang ginamit sa likod tumama. Sapol sa unang pamamaril ang Labrador ng biktima na agad binawian ng buhay matapos mapuruhan. Sa puntong ito, bumaba na si Cordero ng kanyang sasakyan para kumprontahin ang mga gwardya. Naglalakad siya pag malapit na sa guardhouse. Yung may narinig daw yung mga bystander doon na putok. Ngayon tinamaan siya sa likod, tatlong Tapos may nagsabi doon sa asawa niya na may tama yung kasama niya. Hindi sure yung nung pinunta niya, nakita na nandun nakadapa. Pero ayon sa mga naarestong gwardya, di sila ang bumaril sa biktima, kundi ang mga kasamahan nila na di naman nila masabi kung saan nagpunta. Nagkataon lang daw na sila ang inabutan ng mga pulis sa lugar. Sino man may kasalanan yan, di
umano na lang. Kasi kawawa naman kami, magdudusa kami na walang kasalanan kami. Konsensya na lang yung mga nagpaputok. Nakatakdang sumailalim sa investigasyon ang tatlong gwardya. Ipapabalistics din ang mga baril na nakumpiska sa kanila upang malaman kung nagamit nga ba ang mga ito sa nangyaring pamamaril. Pinaghahanap na rin ang dalawa pa nilang kasamahan. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida reporting. Mga umano'y nakaw na TV set, ref at iba pang kagamitan sa Chile, makikitang nakakalat na sa mga kalsada. Nagsimula na kasing magbahay-bahay ang mga pulis doon para inspeksyonin kung may mga nakaw na gamit. Sa pagtaya ng mga pulis, umaabot na sa $1 milyong ang halaga ng kanilang narecover na nakaw na produkto. Noong una, pagkain at iba pang basic supplies lamang ang ninanakaw. Pero kinalaunan, may ilan na ring nananamantala at nagnakaw na rin maging ng appliances. Tumindi ang nakawan sa Chile matapos ang 8.8 magnitude na lindol.